Department of Budget Secretary Amina Prandaman, yung 90 nakasama ni Sergeant Contesa na nagdi-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, huwag naman sana mangyari, pero kung sila yung nawala, sa kanilang pagkakawala ni Secretary Cabral, matatahimik yung issue. Naku, mamaya na ho natin pag-usapan yung mga punto de vista na yan nitong si dating Congressman Mike Defensor dyan sa DZAR 1026 News. Mag-subscribe na ho kayo. Isa ho yan sa mga sinusubaybayan nating YT channel. At dito rin ho sa video na to, pipitikin ho natin ng konti itong si Pinky. Ang problema kasi sa'yo, Pinky, hindi ka na nag-hearing. Pero kung nag-hearing ka at nailabas ni Cabral ang kanyang mga saloobin, hindi ho siguro nangyari ito. At marami ho ngayon ang nagtatanong sa mundo ng social media. Yung mga hindi babad sa politika, yung mga vlogger, yung mga ordinaryong Pilipino, nagtatanong na ho ngayon sila kung nahulog ba o hinulog itong si Cabral. At nagpupunta pa ho sila doon sa mismong site na kung saan pinangyarihan ng pagkakahulog o paghuhulog dito kay dating DPWH Undersecretary Cabral. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho natin itong si Pinky, no? Kasi itong si Pinky medyo kung ano man ang nangyari dito kay former Undersecretary Yusek Cabral, para sa atin, personal ko ho ito, meron hong pananagutan itong mama na to. Di ba? Ilang beses ka nag-hearing, hindi mo man lamang talagang pinwersang magpunta dyan sa pagdinig ng Blue Ribbon itong si Secretary Yusek Cabral. Di ba? Pero kung hindi mo tinigil, kung hindi mo tinigil, dapat i-emphasize yung tinigil kasi natigil naman talaga. Hindi naman fake news pagka sinabi natin itinigil o natigil o itinengga. Yung Blue Ribbon Committee hearing na yan, wala siguro tayo dito sa sitwasyon na to. Kasi base ko dito ito, unahin na natin game. Bago tayo tumalon, pakita ko lang ho ito. Ito yung mga ilan sa mga kababayan nating nagtatanong ngayon at nagpupunta sa site para makita ang kinahulugan o pinaghulugan dito kay Yusek Cabral. Yung mga madalang mahulog ko. Ano to? Hindi natin alam kung nahulog o hinulog. Yun ho mga kababayan. At ito naman, ayan Tingnan mo tong tingnan mo tong video na to Ito si former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Siya ho yan at ang kanyang, hindi ko alam kukuha ito ng isang araw ng naganap ang napakalagim na trahedya dito kay Cabral, no? Ang suto kasi ng mama ng kanyang driver bodyguard ho yan, siyempre wala siyang bodyguard. High profile yan, hindi naman basta-basta yan, ika nga, di ba? O kaya pwede na natin sabihin driver bodyguard nitong si Yusek Cabral. Yung damit po niya kaparehas ho ng mga nasa interview, yan parunong natin. Dito pa lang, Pingo, tingnan mo to. Yan tingnan mo. Pagmumukha pa lang nitong si Cabral, stress na eh. 'Di ba? Hindi pa ho siya nagsasalita, mukha pa lang ho niya. Yan na ang nagbabalita na hindi maganda sitwasyon ng Ali. Ang problema, pinatigil, kung ano pa man ang ginawa niyo dyan sa Blue Ribbon na yan. Ikaw, Ping, dapat kasi nagtuloy-tuloy kayo sa Blue Ribbon. Hayaan yung naglabas ng saloobin nitong Ali. Diba? Sino ba naman ang nananakot diyan kay Cabral? Mga congressman, yung mga proponent. Tapos ang lakas-lakas pa ng loob yung dalawa nitong si Tuta Soto na ibida sa sambayan ng Pilipino. Yan, yung si Kati Cabral, inano ako niyan, tinext ako niya, tinawagan ako niya, tinatanong niya kung meron akong gustong proyekto na idagdag sa NEP. Pambihira, ang lalakas ng loob niyong mag-angas-angasan ng ganun. Pero tinigil niyo naman ang hearing. Dapat sana pinapunta niyo, Yusek, para saan yung pagtawag mo sa akin, pagte-text mo sa akin, pag-aalok mo ng proyekto sa akin, pagtatanong sa akin kung ano yung meron ba akong gustong proyekto o kung ano pa man. Ginagawa mo ba yan sa lahat ng mga senador at congressman? Sige nga, kung ginagawa mo, isahin mo dito sa pagdinig na to, yung mga congressman na inalok mo o tinawagan mo o yung ginawa mo sa akin, ginawa mo sa kanila. Isulat natin lahat yan. Diba? Isulat natin lahat dito para magkaalaman na. Kaso, Ping, hindi mo ginawa yan. Nakuha na lang nagurgur nung Ali, hindi kayo nag-hearing dyan sa Blue Ribbon. Anak ng toka, nauna pa ang Pasko sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Nagsalita lang si Saldico, nagbahaga ng mga buntot nyo. Nagsalita na itong si Bernardo, sa Trajib Olivar, Adrian Bersamin, dinideliveran ng ban-ban na pera, bulto-bultong pera dyan sa garahe ng Diamond Hotel. Hindi ka na nag-hearing. Hindi mo man lamang hinahanap ngayong mga panahon na to. Nasa si Trajib Olivar, nasa nitong si Adrian Bersamin. Wala. Hindi mo tayo magtataka kung bukas makalawa, mabalitaan natin, nagpatiwakal na rin yung mga yan. Bakit? Walang yung mga hearing na yan sa House of Representatives, parang therapy session yan ng mga magnanakaw at mga siraulo, di ba? Therapy session yan. Upo kayo dyan, pag-usapan natin problema. Diba, ganun lang naman ho yan. Kaso, yung mga psychiatrist natin dyan sa Senado, itinigil nila ang hearing. Itinigil nila ang session. Dapat magsisession tong si Cabral dyan sa Blue Ribbon Maglalabas siya ng saloobin niya. Hindi niya nakailabas Ito kasi, lipan na tayo kay Lacson. Lacson, huwag ka na kasi magdadaldal. Ano ba sabi niya? Bago tayo, Lacson, calls Cabral's death tragic. Cites lost chance to help flood control probe. Anong lost chance to help? Anong lost chance to help? Isa yan sa mga binabakbakan yung dalawa ni Tuta. Isa pang ginamit yung pang-optics yan para mapag-usapan kayo sa social media at sa mainstream media. Makapagbabida kayo ni Tuta, di ba? Isa nga sa mga artista doon sa privilege speech mo, di ba? Anong help? Kung gusto mong help, hindi mo tinigil ang Blue Ribbon Committee hearing. Tapos ang usapan. Lipat na ho tayo dito kay Jude Asidre.
Ito, oy Jude, nanaba ka na lang dyan sa House of Representatives, walang yaka, sinungaling ka pa. Hindi nakikinabang sa pera. Ano sabi niya dito? Hindi nakikinabang ang mga kongresista sa kaban ng bayan dahil para lang sa taong bayan ito. Palakpakan natin ang sinungaling na oing-oing. Oy, Jude, hindi lang pera ng sambayan ng Pilipino ang pinakikinabangan nyo. At ang matindi dito, yan ha, yung MOOE issue nyo, akala nyo baka nakakalimutin na namin. Yung maintenance and other operating expenses nyo. Yung inyong mga extraordinary expenses. Ay, yung mga MOOE ho nitong mga to, alam nyo ho ba mga kababayan, ano yung kailangan para ma-liquidate yung perang ginamit nila? Pirma ni Jude Asidre. Pirma nitong si Yeda Romualdez. Pirma ni Martin Romualdez. Pambira, hindi pinapakinabangan. Hindi nga kayo nagre-resibo dyan sa House of Representatives dyan sa mga MOOE nyo. Hindi pinapakinabangan. Liquidation by certification lang kayo dyan. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Naglalagis na nga bunganga mo sa katabaan mo. Hindi ka pa... Ayusin mo kasi yung mga sinasa. Huwag ka nang magsalita please lang. Kung yan lang mga lalabas sa bunganga mo si Jude Asidre. Ako, tumigil na ako sa magbanat dyan sa tingog-tingog na mga walang kwentang tingog na yan ha. Mga kababayan, mapanggang sa ngayon, habang nagsasalita ako, habang pinapanood nyo tong video na to, yung kalakaran ng liquidation by certification sa mga maintenance and other operating expenses ng mga siraulong congressman. Ikaw ba siraulo ka? Kung normal ka naman, huwag kang masaktan. Dito sa mga siraulong congressman at mamabatas, yan pa rin ho ang kalakaran, mapanggang sa ngayong mga panahon na to. Naging senador na si Ping Lacson at lahat-lahat, yung tinuturong may pakanan, yung liquidation by certification na yan, wala pa rin nung nangyayari. O para sa mga nagbabalak na maging senador at congressman, ipangako nyo yan, sigurado mananalo kayo. Ano pa bang meron tayo? Yan ho. Yan ang nga ba sinasabi natin? Para dito sa mga ano na to, para dito sa mga siraulong pinklawan at dilawan, mga Talyanista at Sisimada, mga Duterte, maaaring sangkot sa biglang pagkamatay ni Yusek Cabral. O, ano nyo yan? Ipatato nyo yan. Hoy! Ipatato nyo yan. Ha? Ipatato nyo yan. Kasi balita ko, sa dami-dami ng laman ng laptop nitong si Yusek Cabral, ibinibida ng mga Talyanista at Ensaymada yung pag-testify nitong si Yusek Cabral dyan sa House of Representatives kaugnay doon sa mga budget ng 1st District ng Davao City. Tigilan niya yan. Wala pupuntahan niya ng naratibo na yan. Sasabog lahat sa mukha niya yan. Tingnan niyo itong ano na to, itong particular na post na to. 10,000 lap emoji. Anak ng tawa, walang maniniwala. Walang maniniwala dyan sa naratibo na yan. Napalabas lang naman natin dito dahil ika nga para mapag-usapan naman ang kabubuhan. Ay, Sabado. Bukas, kalmado tayo. Kalmalicious tayo bukas. Kalmalicious lang tayo bukas, ha? Oo, re-recta na ho tayo dito kaya ano pa ba meron tayo dito? Ay, si Yusek Cabral to. Ilagay ko lang dito to, you know. Bigla tayo nakaramdam ng awa para dito sa Ali. Sa totoo lang. Yung napaisip tayo kung gaano katinding pressure ang pinagdaanan nitong Ali na to sa araw-araw ng kanyang buhay, di ba? Mula noong lumabas tong issue ng mga maanumalyang flood control project nito. Pero hindi ko dadalhin dito yung picture ni Lacson para magsilbing paalala sa bawat isang Pilipino na ika nga hindi sa tingin ko hindi mangyayari lahat ng kaganapan na to kung itinuloy nila yung therapy session nitong si Cathy Cabral dyan sa Blue Ribbon Committee. Kung hinayaan siya maglabas ng salubin niya, kaso pinatigil, idinilay o kung ano pa man. Naghiring na ho sila ng kung ano-anong kabalbalan dyan sa Blue Ribbon, di pa rin nila tinatalakay yung mga maanumalyang flood control project. Ang hindi ko kasi nila maintindihan, hindi mawawala itong issue na to. Kung umaasa kayo na kahit papaano huhupa ito sa papalapit na 2026, lalo lang kung ika nga sisiklab ang galit ng ating mga kababayan dahil meron na naman tayong inaasahang mahigit sa 30 bagyo na darating sa Pilipinas sa susunod na 12 buwan. Abangan nyo lang ho mga kababayan dahil mangyayari yan. Eto, dito na ho tayo. Kong Mike, may love shoutout. Palakpakan natin itong si Kong Mike. Palakpakan natin itong si Congressman Mike Defensor. Isa yan sa mga ika nga ngayong mga panahon na to. Isa sa mga congressman. Naging congressman na hindi niya na kailangan bumoses pero buboses pa. Ika nga para na ito sa sambayan ng Pilipino, hindi na para sa sarili niya. Kasi kung para sa sarili niya, dapat manahimik na lang siya. Diba? Magkuya-kuya-kuya na lang siya. Pero dahil ika nga hindi niya na masigmura ang mga kababuyang ginagawa nito mga siraulo na to sa pamahalaan. Kasama ho natin siya ngayon sa pakikibaka sa mga kabalbalan ng administrasyon nitong si Congressman Mike Defensor. Sokpa. Sa issue no ng flood control at marami din po kayong experience sa budget making bilang po ang pondo ay nagmumula po sa House of Representatives sa ilalim po na tinatawag na power of the purse. Yan. Ano na po, Kong, ang inyong pong assessment lalo pat may namatay na dating Public Works Undersecretary? Well, alam mo, MJ, Admar, ito talagang nangyayari sa investigasyon mula sa Blue Ribbon Committee sa Independent Commission on Infrastructure sa ICI. Talagang questionable sa akin yan from day one. Yeah. Alam mo kung bakit? Alam mo, ang ahensyang pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon. Sa ngayon pa lang to hindi pa natin nakikita yung iba't ibang departamento, Yeah. ay yung flood control projects ng Department of Public Works and Highways. So doon po sa DPWH na puro infrastruktura, ay flood control pa lang ang tinitingnan natin. Dalawa ang tao na critical dyan sa pag-uusap. Dahil nagsalita naman si Undersecretary Bernardo. Yung una, si Secretary Manny Bunuan. Pinaalis nila. Pinabayaan nila lumabas ng bansa. Hanggang sa ngayon, walang kasong na-i-file, hindi na-cancel ang passport. Dapat nga, hindi ang pinayagang lumabas no? Dapat immediately, inayos nila na huwag pabayaan lumabas yan kung ano man. Kung mapapakancel ang visa, dahil ito'y kayang gawin ng ating Department of Foreign Affairs, o di kaya, yung pag-cancel ng passports pamagitan ng hukom, no? O kung anumang korte. Itong dalawang to, pinabayaan nilang nawala Si Manny Bunuan ang nauna, pagkatapos ito nga si Secretary Cabral. Hindi pa natin alam kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Pero critical na critical yung impormasyon na hawak ni Undersecretary Cabral dahil siya yung may hawak ng listahan.
I'm sure alam ni Manny Bonoan yun. I'm sure nagko-coordinate sila. But yung sentro ng lahat ng usapin na to sa mga insertion ng budget, nandyan kay Undersecretary Cabral. At yan na nga sinabi niya ni Congressman Libiste noon pa, na sabi niya panghawakan lahat ng dokumento, panghawakan ng computer, kung ano mang mga gadgets na hawak, para nga malaman natin kung ano talaga yung katotohanan. Pero alam mo, Admiral MJ, itong usapin na to, malinaw na to sa akin sa simula pa lang. Ang palasyo, at kasama na dyan kung ano man yung nagiging ginagawang investigasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging sa listatura, may script na yan. At ang script niyan, ang sinasabi nila, si Saldico, ang mastermind, kasama dyan yung ngayon, na-filean na si Undersecretary Bernardo, na-filean yung sa Bulacan, yung district engineer, na-filean yung mga maliliit na tao doon sa ahensya ng DPWH. Nagkaroon na lang sila ng pag-aresto sa Mindoro. Ang aking pagkaalam, sa Sorsogon din. Yun naman sa Sorsogon, para maganda yung sangkap ng kanilang script, nandyan din ang ilang congressmen at mga senador na isasama nila. So, hanggang dyan na lang yan. Huwag na po tayong umasa na meron pang matatapos dyan. Yan na lang ho ang magiging final script na binabanggit at makikita natin. Hindi nila pagtutuunan ang katotohanan. Hindi nila alamin sino talaga mastermind, sino nag-ayos ng pondo yan. Katulad na akin nabanggit, nandyan si Manny Bonoan, nandyan si Caparal sa DPWH. Sino pa may mga alam ng pondo? Eh di ba binanggit na, sabi dati si Trey Bolívar at saka si Adrian Bersamin ang kumuha ng pera ayon kay Yusek Bernardo. At sabi nila, yan ay nasa ilalim ng pangunguna ni Executive Secretary Lucas Bersamin at siyempre si Budget Secretary Amina Pangandaman. So, ito ba mga ito pinatawag? Inalam ba talaga kung ano yung kaso? Inalam ba talaga sino ang nag-approve ng pagsumiti ng budget under the NEP, yung pagbibigay sa Kongreso? At matapos nun, ano yung mga insertion na pumasok? Sila din ang nag-approve ng approve ng budget, di ba? Budget Secretary, Executive Secretary Bersamin, Budget Secretary Pangandaman. At pag nandiyan yung mga budget na yan, yung pag-release ng pondo. Kasi kailangan mong i-release yung pondo yan para magkaroon ng katotohanan na lumabas yung pondo at magawa na yung proyekto kung sino man yung kailang pinapaboran ng kontraktor. So ito mga ito hindi pa rin lumalabas. Ang tagal na lumabas ni Mark Tiksay at saka ni John Paul Estrada. Alam niyo mga kababayan, hindi lang ho dito kay Trigib Olivar at saka dito kay Adrian Bersamin, hindi lang ho silang hinihintay na lumabas dito. Si Mark Tiksay, ang dami yung sa tingin ko mapangkay sa bagay, mga adik nga pala yun. No? Wala naman silang pakialam diyan, akala nila lahat malulusutan nila, di ba? Talagang kinakasangkapan nila lahat ng pwedeng makatulong sa kanila ngayong mga panahon na to. Para ika nga talagang malusutan nila itong napakalaking problema nila. Tinatawag ba ng ICI? Tinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Hindi rin. Di ba sila yung nagsasabi na alam nila yung pera kung saan galing, anong proyekto, at sila din yung dideliver. Kaya kasi sinasabi ko, DPWH pa lang eh. Dahil sigurado ko, MJ Admar, hindi lang DPWH ang mga hinabol ng kontrata sa loob ng gobyerno. Kaya itong script na to, sa akin tapos na yan. Hanggang dyan na lang yan. Saldi ko ang mastermind, ilang mga contractors, ilang congressmen, ilang senador, at saka at ang masama pa, sa congressmen at senador, ang tatargetin nila dyan, yung talagang mga kalaban. Kung sino talaga yung kaaway na sa politika. At matapos doon, yung maliit na kawani ng DPWH at saka yung mga contractor. So, ito sa atin, Admiral MJ, yung aking sinasabi na, itong bagay na to, meron na silang buong script kung anong mangyayari. Pero ang katotohanan naman, hindi mahinto eh. At saka hindi lang naman ngayon yan eh. Balang araw lalabas yan, ano yung katotohanan, sino talaga nag-order ng budget, saan nila kinuha yung mga perang yan, paano nila dinidistribute ang perang yan. Kaya naman salita si Saldico. Di ba nabasabi ni Saldico? Nagdi-deliver ako ng pera kay Presidente, nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez. Anong ginawa nila? Ayaw lang kunin yung kanyang sinasabing statement. Sinasabi, umuwi ka rito. Para sa akin, delikado yan. Kasi si Gutesa nga, nagsalita. Anong ginawa? Dinetain, illegally. O si Cabral, nagsalita. O kanina, hindi ko si Secretary Panelo, hindi man lang binigyan ng police protection. At maaaring, hindi natin alam kung ano pa talaga yung naging nangyari dun sa kanyang buhay, kung ano talaga kung may kriminal o suicide ba yun talaga. Pero, kumbaga sa script, okay lang, patahimikin itong mga taong to para wala na lumabas doon sa usapan na kung ano man na lumabas sa ICI at sa Senate Blue Ribbon Committee. Opo, nabanggit po ninyo si Gutierrez Kong, isa po yun sa bombshell na testimonya sa Senate hearing kaugnay po sa flood control anomaly. Yung dating Public Works Undersecretary, tingnan mo yung sinapit niya. Kayo po ba ay kinakabahan sa maring sapitin ni Sergeant Orly Gutierrez? Pinakabahan ako para sa lahat. Ang kagandahan lang nga kay Orly, at ito yung apila ko nga sa mga humahawak sa kanya, pakawalan din yung tao, nagsalita na, pinarikant na nga nila. Diba? Pinapirma na nila na hindi totoo yung mga sinabi niya, binidyo pa nila, parang nila. Isipin nyo na lang mga kababayan, no? Isipin nyo na lang itong si Bunuan ngayong mga panahon na to. Anong stress gaano katinding stress, pressure ang nararanasan niya ngayong mga panahon na to. Hindi ko kayo makakatulog diyan, baka pati panaginip, pinahabol kayo ng mga kabalbal na ginawa niyo na yan. Wala akong break yan. Walang break yan. Una sa lahat, kung meron man sila konsensya. Kung meron sila noon, palamang sama namang hindi na nila inulit noong 2024. So, tanggalin na natin sa equation yung konsensya. Wala sila noon. Ang takot na lang natin itong mga to, yung galit ng sambayan ng Pilipino, yung kanilang posibleng pagkakakulong na sapitin dito sa Caloocan. Kasi galit, yung konsensya wala sila eh. Di ba? 23 budget. 23. 24 nila gagamitin nyo. Yung 24 budget, inulit na naman nila. 24. Yung 25 budget, inulit na naman nila. Ngayon, dito sa 26, gusto pa nilang umisa at nakaisa pa sila. Yung budget ni Bunuan, i-implement ngayon nitong si Vince Dizon, nitong si Buyoy. Pambihira. Lang sa Pasko at parang lang bilang ama tong si Sergeant Orly Gutesa, pabalikin na nila sa pamilya na kung naman nila yung gusto nila. Correct. Ang worry ko pa nga talaga, Admar, at saka MJ, itong dalawa, si Mark Tiksay at saka itong si John Paul Estrada, delikado itong dalawang to. Dahil ito lang dalawang to bukod kay Saldi ang nakakalam ng kabuuan ng budget. Pansinin niyo yung binanggit ni Director District Engineer Alcantara.
Di ba sabi nga, may tumatanggap po ng pera si Mark at si Paul. So siyempre, nakalista yun sa dalawa. Ito galing kay Alcantara, ito yung budget na to. Ganun din naman si Saldi. May ledger din siya, sinasabi ito yung mga pondo at dito lang galing. Paano? Pagka nawala itong dalawang to, nawala si Saldi ko. So yung sentro ng pag nagkakaperahan sa loob ng gobyerno, ito yung nakakaalam si Saldi ko. Hindi lang DPWH yan. Nandiyan ang DSWD, nandiyan ang Department of Health. Sigurado ako. Pinakialaman din niya nila Congressman Saldico bilang siya yung chairman, kasama si Speaker Martin Romualdez at nagdi-deliver sila ng pera dyan na umaabot kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating naman doon sa DPWH, maganda kasi kay Yusek Cabral, alam niya na yung buo eh. Nakita niya yung buo. Si Yusek Bernardo may mga ilang kausap, may ginagawa. Pero ito talaga si Secretary Cabral, nakakita ng buo. At dalawang tao yan sa aking pananaw. Si Secretary Manny Bunuan at saka si Yusek Cabral na ngayon nga, hindi natin alam yung impormasyon. Sana meron pa tayong makuha ebidensya, makuha pa natin yung mga dokumento at yung computer niya para talaga makita natin kung ano yung sinasabi ni Congressman Libiste tungkol dito sa mga budget allocation at kanino o sino ang nagtulak ng allocation na to. Alam mo, at proper time, I think Congressman Libiste will come out dahil alam ko rin naman at may nakukuha ko mga balibalita na nakuha niya rin ata yung ilan doon sa mga impormasyon yun. And so very critical talaga na maprotektahan natin yung mga ebidensyang yan. Opo, kayo rin po ba ay may agam-agam Opo, ayos lang natin. Okay, sige, go ahead. bago lang si Partner Admar, Kong, kayo po ba may agam-agam sa maaari rin sapitin ni former Congressman Bunuan? Former Secretary Bunuan. Opo, Yes. ng Department of Public Works and Highways dahil sabi po ninyo, siya na lang ang nabukod tangi na nakakaalam sa buong picture ng flood control anomaly at insertions sa Kong. Totoo yan, MJ, kasi siyempre sa katulad ng binanggit ko, no, sino-sino ba yung mga critical dyan na hindi pa niya talaga tinanong, hindi lang inimbestigahan, kumbaga putol, o hindi kabuuan yung mga kinukuha ng impormasyon. Andyan si Secretary Manny Bunuan, Executive Secretary Bersamin, Department of Budget Secretary Amina Pangandaman, yung 90 na kasama ni Sergeant Contesa na nag-deliver ng pera, at si Paul Estrada at si Mark Texay. Etong mga taong to, delikado. Etong mga taong to, pagka talagang nawala, sabihin na natin yung nangyari sa kanilang, huwag naman sana mangyari, pero kung sila nawala, katulad ng pagkakawala ni Secretary Cabral, matatahimik yung issue. Wala tayong makita ebidensya. Correct. Kasi makikita mo naman, di ba, MJ, nasalita yung mga tao, bakit hindi pinapatawag si Mark at si Paul? Yeah. Nung si Saldi, ilang buwan? 3 buwan ata siyang hindi pinatawag, 4 na buwan. Nung itinuro niya na si Pangulo, itong araw, nagkaroon ng kaso, na-cancel yung passport, tapos hinahabulan nila. So kitang-kita mo talaga na ito yung kabulang script na ginagawa nila, na meron talaga silang, kumbaga, pagkatapos doon sa nais nila na mabunyag na issue. Si Diskaya, nagbanggit ng mga congressmen, may narinig ka na ba tungkol doon? May nakasuhan pa doon? No? Si Gutesa, sinabi sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hanggang sa ngayon, walang kaso na naipataw sa kanya. Puro announcement, may kaso, ilalabas na namin ang kaso. Pero pag sinek mo, wala talagang kaso. Walang kaso. Walang sinasabing, in fact, sinabi pa ng ICIK, Speaker Martin Romualdez, ay wala silang nakikita pagkakamali sa kanyang role o sa kanyang pamumuno bilang Speaker ng House of Representatives. Congressman, magandang gabi si Admar po. Nakikita niyo po ba niya may double standard talaga dito? And at the same time, kapansin-pansin niyo po, Actually, hindi lang double standard ang nakikita natin dito, triple, quadruple. Iba-ibang standard ang ini-implement nila sa mga ika nga posibleng mga magsalita sa kanila. Dito kay Cabral, wala tayong gagawin dyan. Extreme pressure lang yan, bibigay din yan. Wawa itong si Cabral, Naawa tayo dun sa alit. Tingnan nyo naman, Naawa tayo dun sa sinapit niya, pero dun sa yung ginawa niya, kailangan niya panagutan yun. Pero yung sinapit niya na yung mga kasama niya nung panahon na maliligaya sila, wala na ngayong panahon talagang sobrang tindi ng pressure, di ba? Baka nakipag-close itong ali na to sa mga siraulong congressman, di ba? napapansin niyo ba yung ginagawa ngayon ng pamahalaan, especially yung pagha-hype mismo, like kagaya doon sa pag-aresto dito kay sa mga Diskaya, no, pati yung pagbiyahe sa kanya, talagang heavy televised talaga yung kanyang mismo ang pangulo pa ang nagbabanggit dito sa na ito, kumbaga dito sa development, no, yung pagsasampa ng kaso hanggang sa naglabas ng warrant of arrest hanggang sa paghuli dito. Iba siya sa iba pang mga klase, no, yung talagang heavy televised siya, parang pinapayagan, talagang napapahiya na ng husto, do inaakusahan pa, pero kumbaga siya yung nagiging parang tingin ng iba naging sacrificial lamb lang dahil hindi nga ito yung big fish, Kong. Alam mo, Admar, si Diskaya may kasalanan talaga. At nagsalita naman siya na talagang ito yung binigyan niya ng pera ng mga congressmen. In fact, sabi nga niya, di ba, ang kanyang punto de vista, parang lumalabas ng affidavit niya, kami ang pinilit ng DPWH, pinilit kami ng mga congressmen, ng mga politiko. Kami naman, negosyante lang, parang ganyan yung kanyang punto de vista. Pero kasama siya, may kasalanan siya. Ang mabigat dito, Admar, sa nangyari, si Diskaya kasi, kung titingnan mo, siya yung unang nagsalita, di ba, nag-open up, sabi niya, ito yung nangyari, pinirmahan niya yung kanyang affidavit. Pero yung mga itinuro niya, walang kinakasuhan pa doon sa mga binanggit niya. Siya yung nauna nagsalita sa kagad, di ba, ng mga mga congressmen na involved dito sa problema ng flood control at yung hihingian nga ng pondo. Ngayon, pagka naman inilagay mo yung kay Saldico, kasi kay Diskaya, kumbaga may sarili silang usapan ng mga congressmen at mga budget na kanila pinag-usapan. Pero yung kay Saldico kasi, yung kabuuang pondo ng gobyerno, yung allocables, magkano ba yan? Umigit from the start 2022, parang ang unat dyan 700 billion, pagkatapos 800 billion, pagkatapos 500 billion, itong huli.
So ito yung pinaglalaro nila Congressman Saldico na pondo na inaayos nila kung kanino ibibigay at dito ka nagbunga yung ilang mga flood control projects o dito nangyari pala yung flood control project karamihan sa mga allocables. So naniniwala ako at Matt MJ, marami pang mga kontraktong na dapat sumailalim sa kaso dahil sila din naman involved dun sa sinasabing korupsyon na pagkuha ng pondo ng gobyerno. Pero ang intindihin po natin ay yung kabuang pondo ng gobyerno, trilyon-trilyon po yan, sino ang kumakamada? Kaya madalas ko sinasabi MJ Admar, iyan, nung una, hindi ako nagsasalita laban kay Pangulo. Dahil ang sabi nung ni Gutesa, nagdi-deliver po ako kay Speaker Martin. Pagkatapos lumabas na si Saldico, at hindi lang siya nagkwento, nagpakita siya ng mga ebidensya ng mga suitcases, ng mga mali-malitang pera na kanyang dinideliver. At sa aking pagkakalam, meron talaga siyang ledger. May pinangahawakan sa mga dokumento, kanino niya dinideliver ng pera. So very critical yung binabanggit ni Saldico dahil nga sa isang sindikato, kumbaga nagsama-sama kayo, sinasabi niya, ako naman nag-deliver ng pera sa pinaka-bossing. At sino yung mga bossing na yan? Si Speaker Martin Romualdez at si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung ang tanong mo sa akin, MJ, itong kay Diskaya, pinapalaki ba nila? Oo. Pinapaganda nila yung kwento, pinapaganda nila yung presentasyon na kuno. Kami ang lumalaban sa korupsyon, ito hinuhuli na namin itong mga taong to. Pero tingnan mo, scripted na scripted lahat. Scripted na scripted kung sino ang involved, kung sino mga congressman na involved, may mga senador na involved, sino ang Pero nakakatakot tong ginagawa na to nitong si Congressman Mike Defensor. Ha? Mga adik ang kalaban dito, hindi naman basta-basta mga politiko lang. Kung Mike, ingat-ingat ka kasi mainit ang sitwasyon ngayong mga panahon na to. Hindi mga normal na tao yung mga yan, mga adik. DPWH officials, yung mga kawanian, yung mga maliliit. In fact, to be fair, wala pa ako naririnig ng mga senador at congressman na pumasok na doon sa kaso. Pero kung titingnan mo, nandito lang sila sa isang kwento na ayaw nila talagang umabot sa kanila yung asapin na ito pala yung ginagawa sa pondo ng ating bansa. Kaugnay dyan, Adman, at saka MJ, yung pondo ng PhilHealth. Bakit yung 60 billion kinuha nyo sa PhilHealth? Bakit yung 70 billion na dapat nilalagay natin taon-taon para tulungan yung ating mga kababayan, palaki ng pondo ng PhilHealth, pagandahin yung programa, hindi nyo binigay. So, yung paglalaro ng pondong yan, hindi nagagawa ng mga Diskaya yan. Hindi nagagawa ng isang senador yan o isang congressman. Nagagawa lang yan ng kabuuang administrasyon sa ilalim ng Pangulo. Baka kung pwede lang ibintang kay Diskaya yung paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth papunta sa National Treasury. Ginawa na yan itong mga ading na to. Pero hindi lang nila magawa, di ba? Kasi kay Marcos Jr. ho talaga yun yung paglilipat ng pera, yung sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional. Wala ho silang lusot doon. Isa pa yun. Yung hindi pagbibigay ng pondo sa PhilHealth yan, dito sa ginagamit nating 2025 budget. Isa pa yung issue na yan. Yung dapat na subsidiya doon sa mga matatamis na inumin, dapat mailagay dyan sa PhilHealth na yan, hindi ko nila ginawa. Issue pa yan. Kay Diskaya din ba yan? Hindi. Lahat ng kabalbalan na yan, meron ng partisipasyon yung mga adik sa Malacanang. Kaya kailangan dito sa issue na to, huwag nyo hong isipin na yung mga banal, yung mga walang yung magnanakaw na yan sa Malacanang. Para i-order mo ang pondong to ilagay dito at itong pondong to ay ilagay mo sa flood control, ay talagang galing lang yan sa kataas-taasan para yan mabuo yung sindikato ng pagnanakaw ng pondo. Opo. Dito po sa kay Congressman Zaldico, nakikita niyo po bang marami pang mga dapat na ibulgar pa ito? Kong? Sa akin pala na, Admar, marami pa. At marami pa dapat siyang sabihin tungkol dito. Dahil 3 taon to 3 taon na-deliver ng pera. 3 taon na sinasabi niya, 2 billion naman ang quota nila. Etong sinabi niya huli, di ba? At ito, Admar, MJ, hindi nga ito napag-usapan na. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 25 billion dahil inuutos mo na ilagay ko yung 100 billion na insertion. Ngayon, sabi ni Senator Phil Lacson, ay hindi, ibang usapin yan. Ang nag-deliver dyan talaga ay si Yusek Bernardo. Deliver niya kay Traigib, Olaybar, Yusek Olaybar at saka kay Yusek Bersamin. Tapos sabi ni Saldi, hindi, ibang usapin yan. At hindi 26 billion, 52 billion ang diniliver mo. Dahil ibang proyekto ang pinanggalingan yan. So doon pa sa kwentuhan nila, 77 billion kaagad ang pinagkikwentuhan natin. Ganyan katalamak yung sitwasyon natin dito. At hindi ika nga, dyan sa usapan na yan, wala si Sara Diskaya dyan. Yung kay Traigi Bolivar, kay Adrian Bersamin, wala ho si Sara Diskaya dyan. Pero nakikita lang natin sa television at sa ating mga feeds ngayong mga panahon na to na maya Sara Diskaya. Yung mga malalaking korupsyon, malalaking kotong nitong mga walang yung mga adik na to, hindi ko na pag-uusapan. At Mark MJ, at ako naniniwala, marami pang kwento si Saldi. Kung kailan sa lalabas, hindi ko alam. Pero sa 3 taon na ikaw yung Committee on Appropriations Chairman at binunin nyo itong usapin na to, talagang marami siyang kwento na pwedeng ilabas. At tingin ko marami siyang dokumento na pwedeng ipakita. Opo, dito naman po sa mga hindi na mahagilap, ano po yung nakikita nyo rito? Sila ba ay sadyang hindi na pinabalik? Kasi nalala ko yung sinabi ni Congressman Ko na parang pinangakuan siya na wag nang bumalik, kami na bahala sa iyo. Pero ang ending parang siya yung siya yung ginagawang sacrificial lamb, siya yung nagiging ngayon, kaya siya nagsalita. Meron ba kayong nakikita din niya posibleng anggulo? Yung mga hindi na nahahagilap ngayon, nakikita maaring ganun din po yung ginawa sa kanya, sa kanila? Yes, Adman. Ako naniniwala doon sa binabanggit mo kasi ngayon pa lamang nga, malinaw na sa akin yung mga binanggit ng mga tao. Kasi kung ako, based on the testimony of Yusek Bernardo at binanggit naman din ni Saldico, tapos nagbanggit din si Gutesa, pwede ko agad file yan si Mark Texay at si Paul Estrada. Papakancel ko yung passport, papahuli ko sila. Katulad ng ginagawa lang kay Saldico ngayon. Pero hindi nila ginagawa, di ba? Pinapabayaan nila, tumahimik lang kayo, tumabilang kayo. Yung 90 sundalo na kasama ni Saldico, wala naman nag-question doon. Totoo naman yung kay 90 sundalo noon.
nila pinapatawag. Kasi kung ako yun, di ba ang tanong ko kagad, ito mong sinasabi ni Sergeant Contesa, nasisinungaling ba ito? Totoo, magsabi ganito to. Siyempre, malalaman nila kagad, sir, totoo po yan, nag-deliver kami, ganito. So, mapapatuloy, pero anong ginagawa? Wala, pinapatahimik lang. Nung banggitin si Secretary Pangandaman, ni Yusek Bernardo at ni E.S. Bersamin, ang unang gagawin ko kagad dyan, habulin sila. Oy, try give. At ikaw, Undersecretary Adrian Bersamin, ano itong delivery na pera na narinig ko? Ano bang ginawa niyo? Totoo ba to? At detalyado to ha. Armored car, Diamond Hotel, diyan kami kumukuha ng pera, dinideliver daw nila. Sabi ni Yusek Bernardo, pagkatapos, yung binanggit naman ni Saldi ko na totoo yan, pero mali ang figures nyo, 52 billion yan. Ano nangyari? Parang hindi na sila pinatawag, hindi sila kinausap. So, ito yung mga bagay. Ngayon si Secretary Pangandaman, pansinin ninyo, nung magsalita Saldi ko, tanggal kagad dyan, 4 na katao. Nung magsalita kay Manny Bunungan, tanggal kagad. Kay Lakad Bral, tanggal kagad. Sabi niya, nagsisinungaling Saldi ko, pero tatanggal to mga taong to. So, ano bang ibig sabihin nito? At ano ba ang nais natin? Gusto ba natin talagang katotohanan o gusto lang natin yung gusto nating katotohanan? Yung script na sinusundan natin. Kaya pinapakinggan ko kanina, Admar, tsaka MJC, Atty. Topacio, nabanggit din kanina kay Secretary Panelo. Sa akin, hindi na ako magtatanong ng script. Alam ko na yung script. At ang akin na lang paniwala, itong taong bayan, ay hindi nila basta-basta maloloko. At patuloy tayong nagtutulak. Ano ba ang katotohanan? Patuloy natin sinasabi, nasaan ba yung perang yan? Kasi yung perang yan, alam mo, MJ Adman, hindi naman yan basta pera lang ng gobyerno. Buwis natin yun. Di ba, pera natin dapat yun na ginamit sana sa pangkalusugan. Ginamit sana sa infrastruktura ng tama. So, tingin ko, Kaya kung ako sa iyo, Congressman Mike, next 2020, balik ka sa House of Representatives para meron pang isang bobosi sa amin dyan. Kasi ngayong mga panahon na to, yung isang bumubosi sa amin, sinuspindi pa. Anak ng tawa, ilan na nga lang yung bumubosi sa amin dyan sa House of Representatives. Takbuhan ng congressman, tingnan ko kung masususpindi ka ng mga si Raul ng congressman yan, masususpindi ka niyang si Marte Romualdez. Diba? Ano rin kasi ito, may bitaw din to eh. Isa utos sa mga higa nga eh, nung 17 to 16 Congress, isa utos sa mga bumuboses dyan eh. Malupit din huyang si Congressman Mike Defensor. yung taong bayan talagang galit, naghanap ng katotohanan at hindi pumapayag dun sa gusto nilang narrative o sa kwento na gusto nilang paniwalaan natin. Any comments po? Dahil meron pong at least 3 opisyal ang nagsoli ng pera. Una, 100 plus million. Si Henry Alcantara ngayon nagsoli yata ulit ng 71 ba yun or 51, ganun din, million. Tapos nung isang araw naman, regional director ng NCR nagsauli din ng pera. Congressman, tingin niyo po ba ito ay lehitimo or parte rin ba ng sinasabi niyo pong script para nandun yung tiwala na ay magsasabi ito ng totoo at lahat ng mga sasabihin nito magiging gospel truth na, so kung sino yung idadamay nito, ito talaga yung mga big fish? Okay. Alam mo, Adma, kasi wala namang problema dyan sa nagsusoli ng pera. At sa aking pananaw, siyempre hindi ko naman masabi, hindi ako naniniwala na yun lang nakuha ang pera ni Director Alcantara. Dahil ang daming billion na pinag-uusapan at kinikwento niya eh. So, anyway, nagsusoli sila ng pera. Wala pa tayong congressman na nagsoli ng pera, Adman, no? Pero ang alam ko lang yung kay Alcantara. Pero ang punto ko dito, kumbaga sa sindikato, meron kang sindikato ng droga. Kakaroon sila ng mga nagtutulak ng droga kung saan-saan. Sa ngayon, ang inuhuli nila, yung sindikato na nasa baba, yung mga nagtutulak sa kalye, sa squatters area, ito mga hinuli nila. Siguro pipitas sila ng isang mataas. Yun yung kwento. Pero sinasabi ko dito, paano kayo sindikato yung kabuuan na nangyari? Hindi naman to isang tao lang na si Alcantara. Maniwala ka kung talagang totohanin nila yung kinikwento ni Saldi ko, sino kumuha ng mga budget na yan, sino yung mga contractors, makikita na kung sino yung katotohanan. Yung 100 billion na binanggit niya na binigay ni Presidente, sino yung mga contractors nun? Doon malalaman natin. Dahil sinabi niya, nagbigay siya ng 25% batay doon sa 100 billion. Di ang ibig sabihin, itong mga projects na ito talaga, medyo may problema. Kasi 25% kagad ang binawas doon pala sa pagbibigay ni Saldi. Paano pa yung ibang mga ahensya na nabigyan? DPWH, yung BAC Committee, nagbayad ng buwis, siyempre kikita rin yung contractor. So, sa katanungan mo, Adman, ano to, pagpapaganda ng kwento, di ba? Na kunyari may inuhuli sila, may nagsusurrender, may pinapasasan, pero sa totoo lang, hanggang dyan na lang yung kwentong yan. Yung lalim, yung kabuuan, yung systematic korupsyon, hindi nila palalabasin. Dahil nga mismo, ang gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo, ni Speaker Martin, ang naging hepe nitong kabuuang pagkuha o pagnakaw ng pondo ng gobyerno. Opo. Kung dito po sa naging BICAM hearing kamakailan, nainis po, nagtayo ng pagkainis ito si Senadora Naan Sanep doon na sumisingit sa BICAM. Siguro, buti na lang at naging public ito, mas na-confirm no, na yung mga nakatago noon sa BICAM hearing ay may katotohanan talaga yung pagsisingit, yung parang ini-insert lang doon na sa BICAM, hindi mismo sa NEP. Meron po bang alam kayo na ito po'y labag sa ating batas na kung hindi sumusunod talaga sa NEP, yung panukalang budget natin na ipinapasa ng BICAM ay illegal. At idagdag ko rin, nabanggit sa 2025 SONA ni Marcos Jr. na kung hindi nagre-reflect sa NEP kumbaga kung may insertions man yan at iba doon sa NEP na ipinasa nila, ay hindi niya aprobahan yung mismong budget. Ano po ang pananaw nyo rito, Kong? Yes, Admar, hindi siguro para maliwanagan yung ating matambayan. Ang paggawa ng budget ng gobyerno ay isang metikulosong proseso. Ang ginagawa ng iba't ibang ahensya, gumagawa sila ng prioridad kung ano yung mga kailangan nila. Kaya nga binanggit ko si Secretary Pangandaman. Ayun na nga mga kababayan, nasa ano ho tayo ha, kagabi lang ho ito, nasa 50-minute mark ho tayo dito sa video na to. Diyan sa DZAR 1026 News. Panoorin nyo ho, nasa live tab ho nila yan. So ladies, maraming salamat po sa pag-support sa Pizza Pig. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.